Magandang araw po sa listeners ng Pinoy Creepypasta at sa inyo po Sir Nebkero. Tawagin niyo po akong Rads. Ibabahagi ko lang sa inyo ang kwentong napulot ko lang din sa lolo Ado ko. Nangyari ito noong mid-90s sa aming munting bayan. Napabalita kasi noon na nasa aming bayan ang nawawalang Yamashita's treasure. Ang problema lang ay walang nakakaalam kung saan yun eksaktong nakalibing. Ang nangyari tuloy ay bawat bakuran sa aming lugar ay may kanya-kanyang hukay sa pag-asang nasa kanilang lupain ang kayamanan. Elementary lang ako noon pero nangarap din ako na mahukay ang kayamanan. Kaya naman nakihukay na rin ako. Tanda ko pa nga noon na ang gamit ko sa paghuhukay ay isang sangalang at lumang sandok. Isa sa pinaniniwalaang magtatagumpay sa paghuhukay ng kayamanan noon ay si Lolo Ado. Kapatid siya ni Lolo Jigs na siyang tatay ni Mama. Pero close din kami sa kanya kasi mabait naman talaga si Lolo Ado. Ayun nga, bali-balita na malaki ang tsansa ni Lolo Ado na makuha ang kayamanan dahil malawak yung bakuran niya. Kapag tinatamad na akong maghukay o kaya kapag nakakagalitan na ako nila tatay dahil nakikiepal ako sa paghuhukay sa kanila, nagpupunta ako kina Lolo Ado. Doon hindi ako pinapagalitan ni Lolo. Sa halip, pinagmemeryenda pa niya ako. Kaya tuwang-tuwa rin akong pumunta roon. Isang araw ay may nahukay na baul na kahoy sina Lolo. Katulong niya sa paghuhukay noon yung mga anak niyang sina Tito Kulas at Tito Doring. Dagsa talaga yung mga tao sa kanila at umaasang yun na nga yung Yamashita's treasure. May mga nagtatangka na nga na mangutang kay Lolo at nagpapaawa na matulungan sila oras na makuha yung kayamanan. Ang siste, walang kayamanan sa baul. Sa halip ay mga sinaunang baril, bota, helmet at uniforme ng sundalo ang laman noon. May ilang mga parang tumbler pa na kantin daw ang tawag. Siyempre pa na-disappoint sina Lolo, gayon din ang iba pang umasa sa kayamanan. Tinambak na lang nila sa likod bahay yung mga nahukay nilang gamit. Ang naisip na lang noon nila Lolo Ado ay humanap ng buyer ng mga antigo dahil mukha naman daw mga gamit pa noong digmaan ng mga nahukay nila. Pero nang gabing yun ay hindi raw pinatahimik sina Lolo ng mga ingay na nagmumula sa likod bahay. Kinabahan sila dahil baka may nagnanakaw ng mga nahukay nila. Hindi na nga raw sigurado kung mabibenta ang mga yon ay nanakawin pa. Nagmamadali silang nagbukas ng ilaw sa likod at lumabas sa pag-aakalang mahuhuli nila yung magnanakaw. Pero wala naman silang nakita kahit anino ng kawatan. Pinalampas na lang nila yon at sa halip ay pinasok sa bahay yung baul. Pero lalo silang hindi nakatulog dahil may mga kaluskus pa rin silang naririnig. At sa pagkakataong yun ay nagmumula naman daw sa kusina kung saan nila nilagay yung baul. Nung silipin nila Tito Kulas yung kusina ay nanlaki yung mga mata nila. May 3 lalaki raw na nakasuot ng uniforme ng sinaunang sundalo ang nagkakalkal sa baul. Nung sigawan daw niya ang mga yon ay napalingon sa kanya. Pero nung buksan niya yung ilaw ay bunton ng mga damit na lang ang nakita niya sa kusina. Nung lapitan daw nila ni Tito Doring ang mga yon ay nangilabot sila. Yung mga sinaunang uniforme ng sundalo kasi, ang mga damit na nakabunton. Naisip nila na posibleng yung multo ng mga nagmamay-ari ng damit na yon ang kanilang nakita. Kaya muli nilang nilabas yung baul. Sa labas ay nagkaluskusan na naman daw yung mga laman ng baul. Hindi na nila pinansin yun at tumigil lang daw nung sumikat na ang araw. Napagpasyahan nilang itapon na lang sa dagat ang baul dahil nakatitiyak daw sila dahil hindi titigil sa kakakalkal ng baul ang mga may-ari ng laman noon. Baka raw matagalan pa sila sa paghahanap ng buyer. Hindi na nila matiis pa ang mga multo ng uniforme ng sundalo. Kayamanan daw ang kanilang hinahanap pero kababalaghan ang natagpuan. Katagalan ay nawalan din ang gana sa paghahanap ng kayamanan sina Lolo at gayon din yung iba pa naming kababayan. Wala naman kasi talagang nahukay na may halaga
maliban sa nahukay ngang baul sa bakuran nila lolo. Ako po si Enrico. Naniniwala ako sa mga aswang dahil ako mismo nasaksihan ng sarili kong mga mata ang isang pangyayari na sangkutang isang aswang. Mula pa man po sa lola ko, kay tatay hanggang sa akin, ay naging kabuhayan na po ng pamilya namin ang pagtitinda ng asin. Bukod sa nakakabili ang mga kababaryo namin ng asin sa harap lang ng bahay namin, ay inaalok ko rin po gamit ang kariton na ginagamit din ng tatay dati. Wala na po ang nanay ko. Ang kasama ko lang sa buhay noon ay si tatay na baldado na dahil sa pagkakabangga sa kanya ng tricycle dati. Tapos 4 na kapatid ko. Sina Emeng 15, Janjan 10, Elena 9 at ang bunso namin na si Mikmik ay 6 na taong gulang pa lang. Ako naman ay 19 na noon. Dahil baldado si tatay, ako na halos ang tumatayong padre de pamilya. Pero tumutulong pa rin naman si tatay. Siya yung nagtitinda ng asin sa bahay. Yung mga kapatid ko puro pumapasok pa sa eskwela. May bago kaming kapitbahay na kilalanin na lang natin bilang Aling Shoni. Sa tingin ko nasa edad 60 siya. Sabi niya taga kabilang baryo lang siya. Kinailangan lang niyang lumipat dahil pinaalis na raw siya sa dati niyang inuupahan. Gagamitin na raw kasi ng anak ng may-ari ang bahay. Katabi mismo ng bahay namin ang bahay na nalipatan niya. Dati yung pag-aari ni Mang Dodeng na isang mangingisda. Mag-isa lang sa buhay dahil puro nasa Maynila na yung mga anak niya. Pero 1 buwan pa lang ang nakakalipas noon nang mamatay si Mang Dodeng. Inatake sa puso habang nasa laot. Ilang oras na raw patay sa bangka nang matagpuan ng mga kapwa niya mangingisda. Kaya yung bahay sa tabi namin ay pinaupahan na lang. At si Aling Shoni nga yung umupa. Si Aling Shoni naman, kwento niya kay tatay, solo na lang din daw siya sa buhay. Yung asawa niya namatay maliit pa yung anak nila. At ang anak naman niya ay may sarili na ring pamilya. Kinukuha siya pero ayaw niyang sumama. Hindi niya kasundo yung manugang niyang babae. Pero inaabutan naman siya ng anak niya para sa pang-upa at pagkain niya. Okay na raw yun sa kanya. Marami pang kwento si Aling Shoni tungkol sa buhay niya. Naaliw naman si tatay kasi hindi na siya naiinip sa pagtitinda ng asin sa harap ng bahay dahil sa mga kwento ni Aling Shoni. Dahil madaling nakuha ni Aling Shoni ang loob ng tatay ko, kaya gusto ni tatay na bigyan ng libreng asin si Aling Shoni. Pero tumanggi yung matanda. Hindi raw siya nag-aasin, tsaka bihira naman siya magluto. Madalas nga raw ay sa labas na siya kumakain sa mga karinderya. Hindi na pinilit ni tatay. Sabi ko naman kay tatay, huwag siyang masyadong magtitiwala. Hindi pa namin lubos kilala si Aling Shoni. Kaya ingat din siya kako. Tinawanan lang ako ni tatay. Anong panganib naman daw ang maidudulot sa akin ng isang matandang babae? Papaano ka ako kung aswang pala yung matandang yun? O kaya mangkukulam? Lalong lumakas ang tawa ni tatay. Iwas-iwasan ko raw ang pagbabasa ng mga comics. Kung ano-ano tuloy ang pumapasok sa utak ko. Puro imahinasyon lang daw ng mga manunulat ang mga ganoong nilalang. Nung panahon po kasi na yon ay uso pa yung comics at yun ang paborito kong libangan. Si tatay naman dyaryo ang lagi niyang hawak. Ewan ko ba kung bakit sa tuwing mapapatingin ako sa mukha ni Aling Shoni, may kakaiba akong nararamdaman. Parang natatakot ako at hindi ko maintindihan kung bakit. Parang may mali sa mukha niya. Hindi ko alam kung sa pagitan ng ilong at bibig o ano. Nainis tuloy ako sa sarili ko. Feeling ko kasi nanghuhusga ako ng itsura ng tao. Inalis ko na lang sa utak ko yung hindi ka nais-nais na pakiramdam na yon. At pilit kong tinignan si Aling Shoni bilang isang ordinaryong kapitbahay. Mga ilang linggo pa lang sa lugar namin si Aling Shoni nang unang mabalita na may aswang na namataan sa kawayanan sa baryo. Isang lalaking nangunguha ng kawayan daw ang nakakita. Ayon sa lalaki, pauwi na siya. Hila yung mga kinuha niyang kawayan.
nang harangin siya ng aswang. Manlalaban sana siya pero mas pinili raw niya na kumaripas ng takbo dahil natakot siya sa itsura ng aswang. Anyong halimaw daw yung muka pero yung katawan ay sa tao at sa tingin niya ay katawan ng isang matandang babae. Hindi pa raw madilim nun, mga bandang hapon pa lang, ni hindi pa palubog ang araw. Natakot ako para sa mga kapatid ko na dumadaan sa kawayanan papasok at pauwi mula sa paaralan. Kaya ang sabi ko sa kanila ay maghintayan na lang sila. Kailangan sabay-sabay silang papasok at uuwi dahil hindi ko naman sila maihahatid at masusundo. Maaga pa lang kasi ay naglalako na ako ng asin. Hanggang hapon na yon. Paano kasi hindi lang sa baryo namin ako naglalako. Nararating ko rin yung mga kalapit baryo. Marami na rin akong suki doon. Nakakapanghinayang kung mananatili lang ako sa lugar namin. Para mapanatag din ang kalooban ko, ay pinagbabaon ko rin ang asin ng mga kapatid ko. Kung sakali lang na may lumapit sa kanilang aswang, ay may panlaban sila. Si tatay naman laging si kontra. Sabi niya tumanda na raw siya ng ganoon wala pa naman siyang nakitang tunay na aswang. Baka raw tumitira lang ng bawal na gamot yung lalaki, kaya kung ano-ano ang nakikita. Sa mahinang boses, sinabihan ko yung mga kapatid ko na wag na lang pansinin si tatay. Basta mag-ingat lang sila sa aswang at sa mga adik na rin. Masunurin naman yung mga kapatid ko. Tuwing papasok sila, pinapaalala ko sa kanila kung may baon na ba silang asin. Sabi naman ni Emeng, hindi na raw nila inaalis sa mga bag nila para hindi makalimutan. Ako naman panatag akong iwan si tatay dahil ang daming panindang asin sa bahay. At ako rin, bit-bit ko ang isang karitong asin na inilalako ko, kaya siguradong pangingilagan ako ng mga aswang. Pangalawang insidente na may nakakita sa aswang ay yung mag-asawang kapitbahay namin. 3 buwang buntis yung babae. Pauwi na raw sila galing sa center nang may makasalubong silang matandang babae na nakatakip yung muka. Kinagabihan noon ay narinig na lang daw nila yung mga yabag sa bubungan. Nung labasin ng lalaki ay nakita niyang may nakadapo nga sa bubong. Nakadapa raw. Nung sigawan niya at humarap sa kanya ay nakita niya yung bulto mismo ng matandang babae na nakasalubong nila. Tapos bigla raw naging ibon sa isang iglap at saka mabilis na lumipad palayo. Kaya yung takot ng mga taga-baryo ay nadagdagan. Habang kumakain kami ng hapunan, tinanong ko si tatay kung hindi pa rin ba siya naniniwala. Bale 3 na sa mga kababaryo namin ang nakakita sa aswang. Yung isang lalaki sa kawayanan at yung mag-asawa naming kapitbahay. Hindi kumibo si tatay. Nagkibit balikat lang. Yung mga kapatid ko naman, natatakot daw sila. Sabi ko wala silang dapat ikatakot. Basta wag lang silang naglalakad ng nag-iisa. Lalo na sa kawayanan. Tsaka isa pa, lagi naman silang may dalang asin. Isaboy lang nila yon sa aswang na magtatangkang lumapit sa kanila. Sigurado tatakbo yon. Dahil sa magkahiwalay na insidente ng pagkakita sa aswang, ay may nakarating sa aming balita na nagbabalak daw ang kapitan sa baryo na bumuo ng grupo ng mga magroronda. Pero sa gabi lang. Hindi pa naman kasi ganoon karami ang kalalakihan sa amin na pwedeng sumama sa ronda. Karamihan ay nagtatrabaho sa umaga at gusto na lang magpahinga sa gabi. Kaya yung mga walang trabaho lang na kalalakihan ang maaasahan sa pagroronda. At dahil nga sa nagkakatakutan ng mga kapitbahay namin sa balita tungkol sa aswang, kaya naging mabenta ang asin namin. Yung iba ang dami kong bumili. Halos pakyawin yung asin namin. Sabi nung isang bumili, 2 raw kasi ang buntis sa pamilya nila. Yung iba naman nagpapareserve pa. Sa kabilang banda ay pinagkakitaan namin ng husto ang paglaganap ng balita tungkol sa aswang. Araw ng linggo, pahinga ko yon. Sinisimba ko kasi yung mga kapatid ko. Maaga akong nagising, pero ang aga ring makipagkwentuhan ni tatay kay Aling Shoni. Narinig kong pinag-uusapan nila yung tungkol sa aswang. Sabi ni tatay hindi siya naniniwala. Maliban siguro kung makikita mismo ng mga mata niya. Si Aling Shoni naman, naniniwala raw siya.
Hindi ko na pinakinggan ang iba pang tinakbo ng kwentuhan nila. Ginising ko na yung mga kapatid ko at pinag-almusal para makasimba kami ng maaga. Iniwan namin si tatay, nakausap si Aling Shoni. Pagbalik namin galing sa simbahan, nagulat ako kasi nakalungay-ngay ang ulo ni tatay sa paninda naming asin. Tumakbo agad ako palapit sa kanya. Grabe yung kaba ko. Pero mabuti na lang at nakatulog lang pala siya. Akala ko kung ano na yung nangyari. Sabi niya pasensya na at tinamaan daw siya ng antok. May nakita akong isang tasa ng ulam sa maliit na mesang nasa tabi niya. Tinanong ko kung kanino galing. Kay Aling Shoni raw. Nagluto raw ng konting ulam. Binigyan siya. Iba yung tingin ko sa ulam. Kinutuban ako. Kaya kinuha ko at tinapon sa basurahan yung laman ng tasa. Nagalit si tatay. Bakit ko raw ginawa yun? Ang sarap nga raw nun. Natikman na niya. Sabi ko naman, wag siya basta-basta kumakain ng bigay ng bago lang naming kakilala. Hindi pa namin alam ang tunay na pagkatao ni Aling Shoni. Kilala lang namin siya sa mga kwento niya. Pero malay ba namin kung totoo ang mga yun? Hindi na umimik si tatay. Pero alam kong galit siya sa mga sinabi ko. Si Aling Shoni naman, nakita ko siya sa bintana ng bahay na inuupahan niya. Hindi ko alam kung narinig ba niya yung pagtatalo namin ni tatay tungkol sa bigay niyang ulam. Pero mukhang narinig nga niya kasi napaka-formal ng tingin niya sa akin. Makahulugan. Hindi ko na lang pinansin kahit nakaramdam na ako ng takot. Isang beses ginabi ako sa paglalako ng asin. Inabutan kasi ako ng ulan, kaya sumilong muna ako sa isang waiting shed. Tapos pagdaan ko pa sa bahay ng dati kong kaklase, ay pinilit ako na makikain muna sa kanila dahil birthday daw niya. Hindi ko matanggihan kasi mabait sa akin yung kaklase kong yun. Hindi na rin maiwasan na mapatagay. Kaya ayun, inabot na ako ng gabi. Pero sabi ko sa sarili ko ayos lang kasi nakabenta rin ako ng asin doon sa birthday yan. Bumili sa akin yung mga bisita niya, pati yung nanay niya. Kaya hindi na rin lugi. Hindi naman magagalit si tatay kung umuwi man ako na nakainom. Wala akong ibang dadaanan pag uwi, kundi sa kawayanan din. May shortcut naman pero mas maputik doon sa Pilapil kasi nga umulan. Kapag ganung gabi na sa probinsya at naliligiran pa ng mga puno, wala kang ibang maririnig sa paligid kundi yung ugong ng hangin at huni ng mga kuliglig. Pero sa gabing yun, nakarinig ako ng uwak. Napalinga ako. Wala naman akong nakitang uwak. Dumiretso na ako sa pagtutulak ng kariton. Wala pang ilang saglit ay napahinto ako nang ang marinig ko naman ay kakaibang ungol ng tao. Para bang naghihingalo. Natakot ako. Bibilisan ko sana yung pagtulak sa kariton ko. Kaso lumakas sa pandinig ko yung ungol. Humihingi ng tulong. Kinakabahan na talaga ako nun. May nakita akong bunton ng mga halaman. Tinago ko sa likod nun yung kariton ko at saka ako hinanap yung humihingi ng tulong. Hindi ko kasi matiis. Paano kung ako yung nasa kalagayan niya, di ba? Tsak naaasa rin ako ng tutulong sa akin. Naglakad-lakad ako. Pilit kong tinutuntun sa pamamagitan ng pandinig ko yung pinanggagalingan ng ungol. Hanggang sa unti-unti ko nang matumbok kung saan ba yun. Hinawi ko yung halamang tumatakip para makita ko ang senaryo. Muntik na akong mapasigaw. Pinigilan ko lang ang sarili ko. Ang nakita ko ay isang nakakakilabot na senaryo. May nakahandusay na lalaki. Duguan, pero buhay pa siya. At siya nga yung umuungol. Tumitirik na ang mata habang nakasubsob sa kanya ang isang matandang aswang. Sabog-sabog ang buhok na mahaba. Biglang tumingin sa akin. Kahit hindi nahawi ang makapal na buhok sa mukha niya, ay hindi ako maaaring magkamali. Siya yun, si Aling Shoni. Unti-unti kong sinara yung halamang hinawi ko. Marahan ang naging pag-atras ko. At nung medyo nakadistansya ako,
ay tsaka ako nagmadali sa paglakad para kunin yung kariton ko. Naisip ko na kapag hinarang niya ako ay uubusin ko talaga sa kanya yung asin ko. Pero natigilan ako. Pwede ko namang tulungan yung lalaki. Baka mabuhay pa siya kung itataboy ko paalis yung aswang. Naging mabilis ang sunod na pagkilos ko. Dumakot ako ng asin at patakbong bumalik sa kinakitaan ko sa kanila. Pero pagbalik ko roon ay wala na. Tanging ang mga bakas na lang ng dugo ang nadatnan ko. Mukhang nahila agad ng aswang paalis sa lugar na yon o kung saan man niya naitago ron. Hinanap ko pa rin. Nagpalinga-linga ako at nagpalakad-lakad. Pero hindi na ako masyadong lumayo sa kariton. Nang hindi ko makita ay bumalik na ako. Tinulak ko na ulit ang kariton. Hindi pa man ako nakakalabas ng kawayanan, bigla akong hinarang ni Aling Shoni. Hindi nga lang siya makalapit ng husto sa akin dahil alam niyang armado ako ng asin. Pero binalaan niya ako. Sa oras daw na may makaalam ay hindi siya magdadalawang isip na saktan ng pamilya ko. Pinakikisamahan daw niyang mabuti ang tatay ko dahil nakatagpo siya ng kaibigan dito. Kaya kailangan ay matuto rin akong makisama sa kanya kung ayaw ko na malagay sa panganib ang mga mahal ko sa buhay. Gusto ko siyang murahin. Anong gusto niyang mangyari? Manahimik ako habang inuubos niya yung mga taga-baryo? Sasagutin ko pa sana siya. Pero bigla na lang nawala. Mabilis na nawala. Hindi ko halos nakita kung paano. Dahil sa banta ni Aling Shoni, nagdalawang isip din ako. Hindi ko agad masabi kina tatay at maski kanino sa mga kapatid ko. Natatakot din kasi ako na totohanin ng aswang na yon ang banta niyang sasaktan ng pamilya ko. Siyempre ayokong mangyari yon. Mas importante sa akin ang kaligtasan ng tatay ko at mga kapatid kesa ibang tao. Bigla kong naalala yung binigay na ulam ni Aling Shoni kay tatay. Napilitan tuloy akong ipagtapat sa tatay ko ang nakita ko, pati yung mga sinabi ni Aling Shoni. Hindi siya makapaniwala, pero alam niya na hindi ako sinungaling na tao. Kilala niya ako bilang anak. Natakot din siya, kaya nang sabihin ko na ipapaalbularyo ko siya, ay hindi siya tumanggi. Ayaw daw niyang maging aswang tulad ni Aling Shoni. Binilinan ko si tatay na ayusin ang pakikiharap sa matandang yon. Dapat ay tulad pa rin ng dati na parang wala siyang alam. Sabi ni tatay ay kung sabuyan na lang daw namin ang asin pag tumambay uli sa tindahan niya. Sabi ko tsaka na namin planuhin. Mas importante na makakonsulta muna kami sa albularyo para malaman kung nayanggaw ba siya. Pumayag naman si tatay. Nung araw ding yun ay sumundo ako ng albularyo dahil hindi na nga nakakalakad ang tatay ko. Para lang hindi makita ni Aling Shoni ang albularyo, ay doon ko pinadaan sa pintuan namin sa kusina. Nagtaka nga yung albularyo kung bakit at sino ba yung tinataguan namin. Sabi ko, wag na lang niyang itanong. Ayoko lang kasi na mag-usisa pa ang mga kapitbahay kung bakit ako nagpapunta ng albularyo sa amin. Ang sinabi ko lang sa kanya ay naghihinala akong aswang ang matandang kapitbahay namin. Hinala pa lang naman. Hindi ko inamin sa kanya ang nasaksihan ko sa kawayanan. Pinapasok ko muna sa silid nila yung mga kapatid ko. Ayokong may malaman sila tungkol doon dahil baka matakot lang sila. Isa pa, baka masabi nila kung kanino. Mahirap na. Sinimulan na ng albularyo yung pag-check kay tatay kung nayanggaw nga ba. Kabado ako sa magiging resulta. Matapos ang proseso niya ay nakahinga ako ng maluwag, lalo na si tatay. Dahil hindi pala siya nayanggaw. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat yon sa aswang na hindi niya niyanggaw ang tatay ko o dapat pa rin akong mag-alala. Sabi ng albularyo, kung may pinaghihinalaan kaming aswang ay may paraan para mapatunayan yon. Nagsabi siya sa akin ng ilang paraan. Oo na lang ako ng oo. Sa loob-loob ko, hindi na kailangan dahil nakita na mismo ng mga mata ko. Kahit na sigurado ko na
na hindi niyanggaw ni Aling Shoni si tatay sa ulam na binigay niya, ay hindi pa rin ako matahimik. Ginugulo ako ng isipin na meron kaming kapitbahay na aswang, habang yung mga kalalakihan sa baryo namin ay nagsimula na ring magronda. Parang nakukonsensya ako na hindi ko sinasabi sa kanila ang nalalaman ko, yung tungkol sa lalaking biktima ni Aling Shoni sa kawayanan. Nagtataka ako kung bakit walang kumalat na balita tungkol doon. Walang natagpo ang bangkay. Dahil kung meron, tsak na mababalitaan ko yun sa paglalako ko ng asin. Hindi ko kilala ang lalaking yon. Baka hindi talaga siya taga roon sa baryo namin. At baka naitago na rin ni Aling Shoni ang bangkay niya. O kung meron pa bang tinira ang aswang sa bahagi ng katawan ng biktima niya. Hindi tuloy ako mapakali. Nakailang bangon higa na ako kakaisip sa dapat kong gawin nang hindi mapapahamak ang pamilya ko. Pagdungaw ko sa bintana, nanlaki yung mga mata ko. Nandoon si Aling Shoni na parabang pinapanood ang kilos ko. Sa klase ng tingin niya ay parang pinapaalala niya sa akin ang banta niya. Dali-dali kong sinara yung bintana. Nung nakahiga na ako ay may narinig naman akong mga yabag sa bubungan. Yung naglakad lang ba mula sa buka na hanggang dulo ng bubong. Sigurado akong hindi pusa yun. Malalaki yung hakbang at mabibigat. Mabuti na lang at tulog na yung mga kapatid ko at si tatay. Nanatili akong nakikiramdam kung masusundan pa ang mga yabag na yon sa bubong. Hindi ako bumabangon. Hanggang sa makatulog na ako ay hindi ko na alam kung nasundan pa yon. Kinaumagahan, nakita kong kausap na naman ni tatay si Aling Shoni sa tindahan niya. Halatang hindi na ganoon kakomportable si tatay. Si Aling Shoni naman nang mamalaya ng presensya ko ay tumingin siya sa akin. Iniiwas ko na lang yung mga mata ko. Nung wala na yung matanda, kinausap ako ni tatay. Dapat daw na gumawa na kami ng hakbang para mawala na sa baryo namin yung aswang. Kung ituturo naman namin sa mga nagro-ronda at kung gagamitan namin ng asin pangontra, ay tsak namang wala nang magagawa si Aling Shoni. Huwag ko na raw intindihin ang banta dahil kung matatakot kami sa banta, baka mas marami pa ang mapahamak kung hahayaan pa naming magtagal sa baryo ang aswang. May punto naman si tatay. Mukhang napakadali lang gawin na idispatcha ang isang aswang gaya ni Aling Shoni. Kaya lang nakakatakot din. Hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin. Iniisip ko kasi paano kung ituro namin siya tapos makalusot pa rin siya at balikan niya kami. Sigurado kayang matatakot siya sa asin? Naalala ko nung binibigyan siya ni tatay ng asin na tinanggihan niya. Mukhang totoo nga, natakot ang aswang sa asin. Isang gabi ay nagising kaming nagkakagulo sa labas. Sabi ko kina tatay at sa mga kapatid ko, ako na lang ang lalabas para alamin kung anong nangyayari. Paglabas ko, may nakita akong nagtatakbuhan. Hinarang ko ang isa sa mga lalaki at tinanong. Sabi niya nakita na raw ang aswang sa kawayanan. Natamaan nga raw ng sibat sa tagiliran. Pero nakawala pa rin. Kaya ayun, hinahabol uli. Sigurado raw na hindi na makakalayo yon. Sa isip ko, sana mahuli na nga para hindi na ako namumroblema. Inabangan ko talaga ang pagbabalik ng mga nagro-ronda habang patingin-tingin sa inuupahang bahay ng aswang. Nung makita kong pabalik na yung mga kalalakihan, nadismaya ako sa narinig ko. Hindi pa rin kasi nila nahuli yung aswang. Sayang na pagkakataon. Marami rin sa kanila ang nanghihinayang, pero pinupuri nila yung nakasibat ng aswang. Sa susunod daw ay hindi na niya paliligtasin ang aswang na yon. Nung wala na sila, babalik na rin sana ako sa loob ng bahay. Nang matanaw ko si Aling Shoni, nagtago ako sa gilid ng bahay namin. Nakita kong iika-ika siyang maglakad. Sapo ng isang kamay ang tagiliran. Puro dugo siya, halatang hinang-hina. Tahimik siyang pumasok ng bahay niya. Naisipan kong sundan. Naging maingat lang ako sa mga hakbang ko. Halos angat ang paa na humakbang ako papalapit sa bahay niya. Nagdalawang isip din ako
Pero sa huli ay nagpasya akong sumilip sa butas para makita kung ano ang gagawin niya sa sugat niya. Kinukutuban kasi ako na makakaya rin niya yung pagalingin. Pagsilip ko sa butas ng bahay na inuupahan ni Aling Shoni ay nakita ko siyang nakatalikod. Wala pa siyang ginagawa ay kinikilabutan na ako. Nakahawak pa rin siya sa tagiliran niya. Mga ilang segundo ay yumuko siya. Parang may kinukuha sa ilalim ng upuan. Hinila niya yon. Isang maliit na kahon. Mula sa loob nun ay may kinuha siyang isang boteng lapad. Kahit malamlam ang ilaw ng bahay ay kitang-kita ko ang laman ng bote na langis at may ugat-ugat na halaman sa loob na nakababad doon. Binuksan niya ng dahan-dahan. Pinapatak sa palad niya at marahan lang din na hinaplos ang tagiliran niya. Yung sa parte na tinamaan ng sibat. Nagdudumilat yung mga mata ko habang pinapanood siya sa ginagawa niya. Siguro yun ang makakapagpagaling sa sugat niya. Tumindi ang kaba ko nang bigla siyang lumingon sa butas na sinisilipan ko. Siyempre natakot ako. Umalis agad ako roon. Tumakbo ako pabalik sa bahay namin. Hindi ako magkandatuto sa pagsasara ng pinto. Nagulat pa ako nang paglingon ko ay nakatingin sa akin ng mga kapatid at tatay ko. Gising na pala silang lahat. Hinihintay daw akong pumasok. Tinanong ako ni tatay kung anong nangyari. Bakit ako tumatakbo? Inayos ko muna yung paghinga ko. Kahit kasi ilang hakbang lang ang tinakbo ko, daig ko pa yung tumakbo galing sa malayo dahil sa sobrang nervyos ko. Nung makarecover ako sa paghinga, ay sinabihan ko ang mga kapatid ko na magsipasok na sa loob ng kwarto nila. Siguruhin ka ako nila na nakasara ang bintana sa kwarto. Pinadouble check ko pa. Nung makapasok na sila, sinabi ko kay tatay kung anong nakita ko sa loob ng bahay ni Aling Shoni. Natakot din si tatay kaya nagpakuha siya ng maraming asin. Pinabudburan niya sa akin ang bawat sulok ng bahay. Maya-maya ay nakarinig kami ng mga katok. Halos sabay kaming napatingin ni tatay sa pintuan. Sabi ni tatay, harangan ko ng upuan ang pinto. Sinunod ko agad. Patuloy pa rin yung pagkatok. Nagkakatinginan lang kami ni tatay. Parehong kabado. Malakas ang kutob ko na si Aling Shoni ang kumakatok. Kung ibang tao kasi malamang ay tatawagin kami. Maya-maya naman ay huminto ang pagkatok. Pero hindi pa rin ako umalis sa pintuan kahit sinabi ni tatay na matulog na ako at siya na lang ang magbabantay. Nung marinig ko uli yung mga katok, napuno na ako. Ayoko nang lamunin ng takot. Kaya dumakot ako ng asin sa pangbenta namin. Nag-ipon ako saglit ng lakas bago ko binuksan ang pinto. Sabay saboy ko ng asin sa kung sino mang kumakatok. Nagtatarang ang nasa buyan ko. Hindi pala yon si Aling Shoni. Si Kanor, yung kapitbahay namin na kasama sa pagroronda. Nagsorry ako. Akala ko ako ay aswang. Mukha raw ba siyang aswang? Kumatok daw siya at tatawagin pa lang sana kami. Nang bigla kong buksan ang pinto at sabuyan siya ng asin. Sabi ko, kanina pa kasi siya kumakatok ay bakit hindi siya nagsasalita? Tinanggi niya na kanina pa siya kumakatok. Kakalapit pa lang daw niya sa pintuan namin. Kung hindi siya ang kumakatok kanina, ibig sabihin ay si Aling Shoni nga talaga. Tinanong ko kung ano bang kailangan niya. Aniya baka raw pwede kaming makapag-donate ng asin sa pagroronda nila. Konti na lang kasi ang sibat. Kailangan pa raw nila ng iba pang pangontra ngayong gabi dahil hindi sila titigil hanggat hindi nahuhuli ang aswang. Pumayag ako. Tumingin ako kay tatay. Tumango naman si tatay na parang naintindihan na niya ang gusto kong mangyari. Hinila ko si Kanor papasok sa loob ng bahay namin. Sinabi ko na sa kanya na nakita ko si Aling Shoni kaninang umuwi. Sapo ang tagiliran niya. Baka ako siya na ang aswang na hinahanap nila. Nanlalaki ang mga matang hindi makapaniwala si Kanor. Pero sabi niya, sila na ang bahala. Naghintay kami ni tatay ng ilang sandali mula nang lumabas sa bahay namin si Kanor. Maya-maya ay narinig na namin ang mga nagroronda
na sinusugod ang inuupahang bahay ni Aling Shoni. Lumabas ako. Ang kaso, hindi na nila naabutan doon ng matanda. Wala nang tao sa bahay. Pero amoy na amoy daw ang lansa sa loob. Alam kong sa huling pagkakataon ay nagawa ko ang dapat kong gawin. Kahit pa huli na. Hindi pa rin naman nawala ang pangamba ko na baka balikan kami ni Aling Shoni. Pero paglipas ng mga araw at buwan ay hindi na rin naman siya bumalik o nagparamdam man lang. Siguro naisip niya na hindi na rin siya ligtas sa baryo namin. Bukod kasi sa may nakaalam na nga na siya ang aswang, mahigpit na rin ang ginagawang pagroronda. Hindi na siya makakaporma ng pambibiktima. Rayson po ang pangalan ko. Ang kwento ko ay tungkol sa kuya kong si Roylan. Matagal na po na hindi naging okay ang relasyon ni kuya sa aming pamilya. Magmula po noong nakilala niya ang dati niyang kinakasama na si Kiray. Hindi naman po sa ayaw ng mga magulang namin kay Kiray. Kaya lang po kasi ay may hindi magandang ugali ang babaeng yon. Hindi lang namin nalaman kaagad. Noon po kasi na mag-on pa lang sila ni kuya ay may napansin si nanay. May mga damit si kuya na hindi na niya nalalabhan. Nawawala ang mga yun at mahalaga pa naman din dahil uniforme niya sa trabaho. Nung hanapin ni nanay ang mga yon, ay sinabi ni kuya na si Kiray daw ang nagpresenta na maglaba. Okay lang naman kay nanay dahil masyadong marumi ang mga damit ni kuya. Mekaniko kasi siya at may mga grasa, kalawang at lupa-lupa yung uniforme niya. Pero magmula nang si Kiray na yung naglalaba ng mga damit niya, naging madamot siya sa amin. Hindi naman breadwinner ng pamilya si kuya. Minsan lang talaga ay kinukulang kami, lalo na kung may bigla ang gastos. Kagaya halimbawa ng mawawalan ng gasol. Dati-rati ay madaling makapagsabi kay kuya si nanay. Kadalasan pa nga ay nagkukusa siya na mag-abot ng panggastos. Pero ayun nga, magmula nang maging nobya niya si Kiray ay nagbago siya. Nauunawaan naman namin dahil nga may nobya na at baka nagbabalak na rin na magpakasal kaya nagtitipid sa pera. Kaya lang ay nakapagsasalita pa siya ng hindi maganda sa amin kaya nagtampo sa kanya sina nanay at tatay. Hindi nga nagtagal at nagsama na sina kuya at Kiray. Lalong lumayo ang loob ni kuya sa aming pamilya. Ang akala namin ay sunod-sunuran lang talaga si kuya kay Kiray. Pero isang kapitbahay namin ang nakapagkwento na mas malala pa pala sa Under Desaya ang sitwasyon ni kuya sa bahay nila. Ayon sa kapitbahay na yon, ay isang kaibigan nito ang kapitbahay nila kuya na nakapagkwento sa kanya ng kalagayan ni kuya sa piling ni Kiray. Inaalila at pinipisikal ng kinakasama niya si kuya pero hindi raw ito umaalma. Daig pa raw ang aso kung umamo kay Kiray. Awang-awa si nanay kay kuya nang malaman yun. Kaya naman nagpunta sila ni tatay sa bahay noong dalawa. Pero si kuya pa raw ang nagalit at ang sabi ay wag nang magpapakita sa kanya ang aming buong pamilya. Kamuntik na ngang atakihin sa puso si tatay. Pero wala raw pakialam si kuya. Samantalang si Kiray ay nakasilip lang sa may pinto at nanonood. Pagka-uwi nila nanay at tatay ay naikwento nila kay lola na tiyahin ni tatay ang nangyari. At ang sabi nito ay baka may ginagawa si Kiray kay kuya kaya nagbago ang pag-uugali. Dahil sa hinala ni lola ay pinatawas nila tatay si kuya. Lumabas nga sa tawas na ginayuma pala ni Kiray si kuya. Ang ginamit daw nito para tuluyang lumayo ang loob ni kuya sa amin ay ang pinagpawisang damit ni kuya. Noon naging malinaw kay nanay kung bakit magmula nang si Kiray ang naglalaban ng mga uniforme ni kuya ay nagbago na ito ng ugali. Humanap kaagad ng paraan sila nanay at tatay kung paano mapapawalang bisa ang gayuma ni Kiray kay kuya. Unang nakapagturo kay tatay na isulat lamang daw sa puting papel ang pangalan ni kuya. Tapos ay ibalot yon sa puting panyo na may kasamang asin. Ipasok sa bote na may holy water.
Pagkatapos ay ilagay sa bahagi ng bahay na unang natatamaan ng sikat ng araw sa umaga. Alam niyo Sir Neb, makaraan ng halos kalahating buwan ay biglang umuwi sa bahay si kuya. Pero wala siyang naipon dahil kinukuha ni Kiray lahat ng sahod niya at nagpapadala pa ito ng pera sa pamilya niya. Iniwan daw ni kuya ang lahat ng gamit niya dahil ayaw ipaimpake ni Kiray ang mga yon. Nahulaan nila nanay na mas titindihan siguro ni Kiray ang gayuma kaya ayaw nitong ipadala ang mga gamit ni kuya. Kaya naman ang ginawa nila ay pinagbakasyon sa Bohol si kuya. Kapag daw kasi tumawid ng dagat ay hindi na e-epekto ang gayuma. Pinauwi lang namin si kuya nang mabalitaan namin na wala na si Kiray sa dati nilang inuupahan. Iniwan nito ang mga gamit ni kuya. Noon ay may pangontra na si kuya mula sa albularyo. Kaya tiwala na kami na hindi na siya tatablan ng anumang gawin ni Kiray sa kanya. Sa ngayon ay maayos na ang pamilya namin. Nakapag-asawa na si kuya ng isang matinong babae na alam naming hindi siya ginagayuma. Hello Sir Neb, tawagin niyo po akong Onyok. Sana mabasa niyo itong message ko. Ako yung tipo ng tao na mapaniwalain sa hiwaga at kababalaghan. Marami kasing kwentong kababalaghan sa bayan namin. Alam ko dahil kapitbahay lang namin yung sikat na albularyong si Kapitan Tawak. Ang daming pumupunta roon sa kanila. Tapos ako naman nakasilip sa bintana sa taas ng bahay kapag nanggagamot siya. Aliw na aliw ako sa mga ritual niya at sa mga pasyenteng may pakisay-kisay pa. Natatawa ako kapag tumitirik na yung mga mata noong mga pasyente. Kaso si Lola, pinagagalitan ako. Buti tagapagtanggol ko si Lolo at sinasabing bata lang ako. Kaya wala akong kamuang-muang sa mga nakikita ko. Tuloy ay pinaliwanag ni Lola sa akin kung ano ba ang nangyayari kina Kapitan Tawak. Noon ko lang nalaman na nakakatakot pala ang mga ganap doon. Akala ko katuwaan lang. Dahil din sa panonood ko kay Kapitan Tawak, kaya ko nalaman na pinakamabisang pangontra sa lahat ng klase ng masama ay ang asin. Kahit daw wala kang bitbit na mga agimat, medalyon o mutya, basta may asin ka ay may pangontra ka na. Hindi ka man ito mapoprotektahan sa bala o talim. Kaya ka naman niyang depensahan sa kapangyarihan ng dilim. O diba? May nagra-rhyme pa. Yun mismo ang words ni Kapitan Tawak. Mula noon, lagi na akong may dalang isang supot ng asin sa bulsa ko. Yung nakalagay sa plastic ng soft drink. Laging mabigat ang bulsa ko pero alam ko namang safe ako. High school ako noong una kong matesting ang bisa ng asin. Biyernes yun. Tapos na yung klase namin. Nagyaya yung kaklase kong si Lance na magliwaliw muna bago umuwi. May nabalitaan daw siyang sapa sa kabilang bayan na sobrang linis. Pwedeng maligo. Mga estudyante lang din daw ang pumupunta roon pagkatapos ng klase. Para siyang secret meeting place para sa mga tulad namin. Pumayag kami ni Miko, Jay at Lyle. Nag-jeep kami papunta sa Ilbano, yung bayan kung saan matatagpuan yung sapa. Bumaba kami sa isang kanto tapos naglakad na kami papasok doon dahil naroon daw yung sapa. Una maraming mga bahayan at tindahan. Tapos noong lumiko kami sa isa pang kanto na papasok na sa mismong sapa, ay naging masukal at mabato na yung daan. Bibihira na lang yung mga bahay. Pagdating namin sa sapa, doon na kami ulit nakakita ng mga tao. Akala ko puro kambing na lang yung makikita ko. Mukhang sikat nga sa mga estudyante yung sapa kasi ang daming ang naroon. Yung iba naka-uniform pa ng iba't ibang school. Tapos may maliit na sari-sari store pa. Ayos ka ako. Magandang tambayan nga yung natuklasan ni Lance. Bumili kami ng soft drinks, yelo at chichirya doon sa tindahan. Tapos naghanap kami ng mapupwestuhan. Pag upo ko sa pwesto namin, hindi na ako tumayo para maligo o lumapit man lang sa sapa. Hindi ko alam pero parang may pumipigil sa akin na isawsaw man lang yung mga paa ko sa tubig.
nakadama rin ako ng kilabot at panlalamig sa balat. Noong niyayaya na ako ni Lance na maligo, sabi ko na lang ay ayokong mabasa. Tambay lang kako ako. Tsaka na ako maliligo kapag may dala na akong ekstrang damit. Tumatawa lang sila at nagsisigawan. Pinipilit talaga ako. Pero hindi talaga ako makagalaw. Para talagang may pumipigil sa akin. Para akong nakatapak sa malagkit na putik. Bumigat yung mga binti ko. Lalo akong nangilabot at sa isip ko ay may mali sa pagpunta namin sa sapa. Mukhang may ayaw na naroon kami. Tapos biglang lumamig ang ihip ng hangin sa batok ko. Maya-maya may sumitsit. Isang babae ang nalingunan ko. Nakasuot ng kulay abong bestida. Simple lang yung itsura niya, pero may kakaibang presensya. Yung parang hindi mo alam kung matanda na ba siya o bata pa. Nakatingin lang ako sa kanya. Hindi ko na maalala kung maganda ba siya o ano. Basta titig na titig ako sa kanya. Tapos sabi niya ay wag daw akong magpumilit na lumublob sa sapa dahil ayaw sa akin nang nakatira doon. May bit-bit daw ako na ayaw nang naroroon. Tinanong ko siya kung ano ba yung tinutukoy niya. Pero tumawa yung babae. Sabay sabing hindi raw niya alam. Dapat daw ay ako ang nakakaalam dahil ako ang may dala. Tama nga naman. At tumalikod siya. Dahan-dahang naglakad palayo. Hindi na ako nakapagtanong uli. Ang alam ko lang, hindi ko na tinuloy yung pagbaba. Tinatawag ko si Lance at niyaya ko nang umuwi. Pero para silang bingi. Nanatili na lang ako na nakaupo at naghihintay sa kanila. Nakipagkwentuhan na lang din ako sa ibang naroon. Mag-aalas 6 na nang umahon yung mga kasama ko. Halos saglit lang din sila sa tubig kasi padilim na. Balik na lang daw kami bukas dahil Sabado na. Pero hindi na kami natuloy kinabukasan dahil sabay-sabay silang nagkasakit. Lahat sila nilagnat ng 40 ang temperatura. May masakit sa batok. Parang kinukuyom ang dibdib. Bandang tanghali, naroon na sina Lance, Miko, Jay at Lyle kina Kapitan Tawak. Nagpapatawas. Nakasilip uli ako sa bintana doon sa taas ng bahay. Kaya dinig ko ang sinabi ni Kapitan Tawak. Napaglaruan kayo ng kataw. Pero isa sa inyo ay hindi sinama dahil may dala siyang pangontra. Kinilabutan ako kasi pagkasabi ni Kapitan noon ay tumingala siya at tumingin sa akin. Noon ko lang na-realize kung ano ang tinutukoy noong babaeng nakausap ko nung nagdaang araw. Binalikan ko ang pantalon na suot ko noon. Kinuha ko yung asin na laging nasa kanang bulsa ko. Medyo natunaw na pero maalat pa rin. Hindi ko na maalala kung kailan ko siya huling pinalitan. Pero talaga palang matibay ang bisa. Lalong tumibay ang paniniwala ko sa bisa ng asin at nadala ko yun hanggang sa pagtanda. Noong nagkatrabaho ako sa Maynila ay mas matindi pa ang karanasan ko sa bisa ng asin kaysa noong nasa probinsya ako. Maligno lang ang nakaengkwentro ko sa sapa. Pero sa Maynila, aswang na mismo. Hindi naman ako makwentong tao kaya hindi ko pinagkalat sa trabaho noon na lagi akong may baon na asin sa bulsa. Nagkataon lang na isang beses ay may katrabaho akong buntis. Alas 5 na ng hapon noon at naghihintay na kaming dumating ang sundo naming shuttle para makauwi na. Ito ngayong buntis ay nagkikrave pala ng balot. Sabi siya ng sabi na sana raw ay may dumaan na tindero ng balot bago dumaan yung shuttle para makabili siya. Naglalaway raw kasi talaga siya. Tapos bigla ay may lumapit na babae sa amin. Hindi namin kilala pero mukhang nagtatrabaho lang din sa malapit sa amin kasi nakabihis na pang opisina. Sabi niya narinig niya yung sinasabi ni Buntis. Sakto raw na may dala siyang balot. Pasalubong daw niya sa parents niya pero willing daw siyang ibigay kay Buntis yung isa. Alam daw kasi niya ang pakiramdam ng Buntis na nagkikrave. Tinanggap naman ni Buntis yung balot kasi gustong gusto na talaga niya na kumain. Inudyokan pa siya ni ate na kainin na yung balot habang mainit-init pa. Noong naghahanap ng asin si Buntis, walang maibigay si ate kasi hindi na raw siya humingi sa tindero bilang pasalubong nga raw niya at sa bahay na sana kakainin.
Doon ako pumasok sa eksena. Nilabas ko yung isang supot ng asin sa bulsa ko. At itong si ate na nag-donate ng balot, biglang umalis. As in tumakbo talaga siya na parang snatcher. Nagulat na lang kami pero hindi na namin pinansin. Nabalik yung atensyon namin kay Buntis na binabasag na yung dulo ng balot at binubudburan ng asin. Nung susupsupin na niya yung sabaw ng balot, biglang may lumabas na manipis na parang ugat sa butas ng balot. Nung titigang mabuti ni Buntis, ay napasigaw siya at binitawan yung balot. Nung mabasag yun ay may lumabas na ahas na kasing liit lang halos ng hinliliit, tapos maitim. Tinangka naming tapakan yun pero mabilis na nakagapang papasok sa drainage. Sabi nung driver ng shuttle namin, aswang daw yung nagbigay ng balot kay Buntis at balak sana siyang lasunin. Mabuti na lang at may asin akong dala, kaya napalabas ang totoong itsura ng balot na ahas pala. Nagkandaiyak si Buntis noon. Kung hindi raw dahil sa akin, ay siguradong napahamak na sila ng baby niya. Ako po si Maria Janina, pero pwede niyo po akong tawaging Ate Jen. Hindi po ako proud pero hindi ko rin naman kinakahiya na anak ako sa labas ng papa ko. Ang nangyari po kasi, si papa at ang legal niyang asawa ay hindi magkaanak-anak. 7 o 8 taon na yata silang kasal pero hindi pa rin sila nabiyayaan ng anak. Tapos nakilala po ni papa si mama doon sa inuman ng mga barkada nila. Nagkakwentuhan, naging magkaibigan at nagka-developan. Tindera po si mama noon sa isang tindahan sa loob ng 168 Mall sa Divisoria. Si papa naman, driver siya ng delivery truck na nagsusupply sa mall ng mga materyales. Mula nga nang magkaharap sila sa inuman, ay hindi na raw tinigilan ni papa si mama. Huli na nang malaman ni mama na may asawa na pala si papa, kung kailan daw buntis na siya. Inaya niya kasi si papa na umuwi sila ng probinsya at doon manirahan. Pero tumanggi si papa at doon palang inamin sa kanya na hindi pwedeng sumama dahil hindi na malaya. Malaking gulo raw ang nangyari noon. Mahal na mahal kasi ni mama si papa kaya sinugod niya sa bahay. Nag-eskandalo siya ron. Yung asawa ni papa tahimik lang. Hindi ko alam kung paano niya tinanggap ang kataksilan ng asawa niya. Katwiran daw ni papa, kaya niya nagawa ay dahil gusto niyang magkaanak. Pero ayaw naman niyang iwan ang asawa niya para kay mama. Sa sama ng loob ni mama ay nilayo niya ako kay papa. Dinala niya ako sa probinsya. Ulila na sa mga magulang si mama. Kwento pa ng kamag-anak namin, mag-iisang taon pa lang ako nang isang hindi kilalang sakit ang dumapo kay mama. Hinala nila ay kulam daw. Baka raw asawa ni papa ang nagpakulam. Karamihan daw kasi ng mga walang kibo ay nasa loob ang kulo. Tapos kinuha raw ako ng papa ko matapos mailibing si mama. Wala namang kumontra sa mga kamag-anak namin. Wala kasi isa man sa kanila ang gustong mag-alaga sa akin. Inuwi ako ni papa sa bahay nila. Walang nagawa yung asawa niya na tawagin na lang nating Tita Dalia. Nung maiuwi na ako roon, ay tsaka naman nagbuntis si Tita Dalia. Ang naging anak nila ay itago na lang natin sa pangalang Shai. Sinilang siyang may mahinang pangangatawan at mahiyain na pagkatao. Hindi man po ako inapi ng harapan o pisikal. Ramdam na ramdam ko naman yung lamig ng pakikitungo sa akin ni tita. Lalo na nung lumaki na kami. Yung tipong hindi ako pwedeng magreklamo sa kung ano lang ang ibigay at ipakain sa akin. Yung walang handaan sa birthday ko. Sa kapatid ko lang. Yung hindi inaatenda ng mga meeting sa school ko. Basta damang-dama ko yung pagiging sampid ko sa bahay nila. Kahit doon ako lumaki. Na kahit kailan parang hindi ako matanggap ni tita. At hindi ko naman siya masisi. Si papa naman manhid yata. Walang pakialam sa takbo ng samahan namin. Basta nagtatrabaho siya para sa amin. Hanggang doon lang. Pero hindi naman naging hadlang yon sa mabuting samahan naming magkapatid. Kasi inaalagaan ko siya. Tinuring ko talaga siya na tunay kong kapatid.
13 anyo si Shai at ako naman ay 14 nang lumala yung sakit niyang asma. Hindi ko alam ang eksaktong tawag, basta malalang asma yung sa kanya. Pabalik-balik kami sa ospital. Halinhinan kami ng mama niya sa pagbabantay sa kanya. Hindi kasi pwede si Papa dahil may trabaho. Isang beses nung kaming dalawa lang ni Shai ang nasa loob ng silid niya, ay ginising niya ako. Nakaidlip ako sa tabi niya. Nauuhaw daw siya. Binigyan ko naman ng tubig. Kwento niya, nakita raw niya ang lola niya. Dinalaw siya. Tinanong ko kung sinong lola. Yung nanay daw ng mama niya. Matagal nang patay yun. Kinilabutan ako sa sunod na sinabi ni Shai. Sabi raw ng lola niya ay maghanda na siya kasi isasama na siya sa kabilang buhay. Hinawakan ko yung kamay niya. Sabi ko, huwag siyang magsalita ng ganyan. Ang bata-bata pa niya at malulungkot kami kapag sumama siya sa lola niya. Ngumiti lang siya. Bigla niyang iniba ang topic. Sabi niya marami raw siyang magagandang damit sa loob ng aparador niya. Pero karamihan daw doon ay hindi pa niya na isusuot. Siguro raw ay kasya sa akin ang mga yon. Isukat ko raw pag uwi ko. Matapos ang pag-uusap naming yon sa ospital, kinabukasan ay namaalam na nga siya. Hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit kay tita ang pagkawala ni Shai. Pero ewan kung bakit ang tigas yata ng loob niya. Para bang handa na siya, na tinanggap na agad niya. Wala siyang imik, pero hindi ko siya nakitang nagwala sa pag-iyak. Naglupasay tulad ng ibang ina na nawalan ng anak. Lalo at nag-iisang anak si Shai. Mas umiyak pa si Papa ng pahagulgol. Nung mailibing na ang kapatid ko, ilang araw nagkulong si Tita Dalia sa kwarto nila ni Papa. Kaya ako na muna ang kumilos sa halos lahat ng gawaing bahay. Hinahayaan lang siya ni Papa. Sinabihan ako na intindihin ko na lang muna si Tita at lilipas din ang pagmumukmok niya. Magkaiba kami ng kwarto ni Shai. Aminado ako na naiinggit ako dati kasi mas malaki at mas maganda yung kwarto niya. Maraming beses na rin naman akong nakatulog sa silid na yon nung nabubuhay pa siya. Kasi gusto niya na may kakwentuhan sa gabi bago siya matulog. Pag nalalaman ni tita ay pinagagalitan ako. Pinapalipat ako sa kwarto ko kasi napupuyat daw yung anak niya. Masama raw mapuyat dahil mahina na nga ang resistensya. Kaya minsan ay patago na lang ang pagpunta ko sa kwarto ni Shai sa gabi. Nagtatampo rin kasi ang kapatid kong yon kapag hindi ako nakikipagkwentuhan sa kanya. Nung mga unang araw na wala na yung kapatid ko, ibang klaseng kalungkutan din ang naramdaman ko. Hindi ko maipaliwanag, basta ang bigat sa damdamin. Isang beses umalis si tita. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Naisipan kong pasukin ang silid ni Shai. Pagbungat ko pa lang sa pinto, ay binalot na ako ng panlalamig. Nayakap ko tuloy yung sarili ko. Naupo ako sa kama niya at nilibot ang tingin ko sa bawat sulok ng silid. Parang naririnig ko pa ang walang humpay naming kwentuhan doon. Yung halakhakan namin. Tapos biglang hihina dahil sisigawan kami ni tita mula sa kabilang kwarto at patatahimikin. Napatingin ako sa malaking aparador ni Shai. Naalala ko yung sinabi niya sa akin na marami siyang magagandang damit doon na hindi pa niya nasusuot. Isukat ko raw. Binuksan ko yung aparador. Totoo naman ang sinabi niya. Ang gaganda nga ng mga damit na nandoon. Lalo na yung mga bestida niyang nakahanger. Ewan ko ba kung anong pumasok sa utak ko. Sinunod ko ang sinabi niyang isukat ko. Kaya pumili ako ng isa sa mga nakahanger. Ang napili ko ay isang bulaklaking bestida na light blue ang kulay. Napakaganda sa paningin ko. Nilapat ko sa katawan ko yung bestida sa harap ng whole body mirror niya sa kwarto. Natuwa ako dahil parang kasyang-kasya nga sa akin. Hindi ako nakontento. Sinuot ko talaga para masukat ko ng tama. Nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Nakauwi na pala si tita. Nanlaki yung mga mata niya nang makitang suot ko yung bestida ni Shai. Nagmamadali siyang lumapit sa akin. Galit na galit. Halos siya mismo ang naghubad sa akin ng bestida. Hindi ko na raw ginalang ang kapatid ko.
Kamamatay lang ay suot ko agad ang damit. Sa kauna-unahang pagkakataon ay napagsalitaan ako ni tita ng masakit. Tulad ng paratang niya na inggitera daw ako at kung ano-ano pa. Umiiyak akong lumabas sa silid ni Shai. Si Papa dumating na rin pala at nakita niya ako. Hindi ako nagsalita nang tanungin niya ako kung bakit. Dumiretso na ako sa kwarto ko. Narinig kong si tita na ang nagsabi kung bakit. Tapos nagtalo sila. Sinabi ni Papa sa kanya na ano naman daw kung suotin ko ang mga damit ni Shai. Wala na nga yung anak nila. Sino pa yung magsusuot ng mga yun? Katwira ni tita, hindi pa nga raw kami nakakapagbabang luksa kay Shai ay pinakikialaman ko na agad ang mga gamit. May isa siyang sinabi na hanggang ngayon nakatatak sa utak ko. Nang sabihin niya na manang-mana raw ako sa mama ko. Mahilig makialam ng hindi kanya. Alam ko na hindi gamit ang tinutukoy niya sa pagbanggit niya kay mama, kundi yung pakikipagrelasyon kay Papa. Mapamahiing tao si tita, pero sa bahay na yon ay si Papa talaga ang nasusunod. Kaya nang sabihin ni Papa na sa akin na ang mga damit ng kapatid ko, ay walang nagawa si tita. Kahit alam kong labag na labag sa kalooban niya ang desisyon ni Papa. Ako naman bilang respeto nga sa gusto ni tita ay hindi ko muna sinuot isa man sa mga yon. Hinintay ko muna na makapagbabang luksa kami bago ko sinuot. Umaga yon. Naghahagilap ako ng isusuot pang simba. Birthday kasi ni Papa at sabi ay magsisimba raw kami. Wala akong makita sa damitan ko na maayos-ayos. Bigla kong naalala yung mga damit ni Shai. 1 taon na mahigit mula nang mawala siya. Kaya naisip ko, pwede ko na sigurong isuot. Total naman ay nakababang luksa na kami. Kinuha ko yung natipuhan ko na light blue bestida na bulaklakin. Gandang-ganda talaga ako ron. Sinayaw-sayaw ko pa sa harap ng salamin habang suot ko. Napahinto lang ako nang marinig ko si Papa na tinatawag ako. Dalian ko raw at aalis na kami. Baka mahuli kami sa misa. Paglabas ko suot ang bestidang yon ni Shai, nakita kong nag-iba ang tingin sa akin ni tita. Makahulugan, kasabay ng paghinga niya ng malalim. Napayuko tuloy ako. Alam kong hindi niya nagustuhan. Papalitan ko na lang sana pero nagmamadali na si Papa. Bilisan ko raw kaya hindi ko na pinalitan. Hinayaan ko na lang ang hindi magandang pakiramdam dahil sa mga tingin ni tita. Nung gabing yon mula nang suotin ko yung bestida ni Shai, nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan. Nangangati ako na naiirita. Kahit nagkakamot na ako ay hindi pa rin matanggal-tanggal ang kate. Ang ginawa ko ay naligo ako para mapreskuhan. Umasa ako na mawawala rin ang pangangati ko. Pero parang lalo lang tumindi. Yung tipong nasa loob ako ng mga halamang makakati. Yung maliliit na bilog na dumidikit sa balat. Hindi tuloy ako makatulog. Pabiling-biling ako. Humiga, tumayo, humiga, tumayo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naghanap ako ng pamahid. May nakita naman ako. Kahit hindi ko alam kung pwede ba yun basta nagpahid ako. Kinabukasan sa school, mukha akong puyat na kwago. Nakatulala lang ako. Hindi ko halos pinapansin yung mga kaklase ko at wala akong naintindihan sa klase. Ganun pa rin kasi yung pakiramdam ko. Kating-kati pa rin ang buong katawan ko. Nilapitan ako ng teacher namin at tinanong kung may problema ba. Sabi ko na lang masama yung pakiramdam ko, pero hindi ko sinabi yung totoong nagpapasama ng pakiramdam ko, yung pangangati. Dahil hindi nga ako okay, kaya pinauwi na ako ng teacher ko. Pinahatid ako sa tricycle driver na anak ng guard sa school. Pag uwi ko sa bahay, balak kong kay tita na lang sabihin para makapagpadala ako sa doktor. Kinatok ko siya sa kwarto nila ni Papa. Hindi siya agad nagbukas ng pinto. Panay sandali lang. May ginagawa yata siya sa loob. Nung magbukas ng pinto, ay tinanong ako kung bakit ang aga kong umuwi. Sinabi ko na sa kanya ang nangyayari sa akin. Sinamahan naman niya ako sa doktor. Kinagabihan, napapaidlip na ako nang bigla akong mapabalikwas ng bangon.
Paano ay nakita ko sa paanan ko si Shai. Nakatayo. Madilim ang mukha pero alam kong siya yon. Napasigaw ako sa takot. Pagsigaw ko ay bigla ulit akong napabalikwas ng bangon. Nananaginip lang pala ako. Hindi ko alam kung ba't ganoon ang panaginip ko sa kanya. Magkasundo naman kami nung nabubuhay pa at wala pa kaming pinag-awayan hanggang sa namatay siya. Kaya hindi ko alam kung bakit parang mabigat ang pagpapakita niya sa akin sa panaginip. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti namang nawawala yung pangangati ng balat ko. Sa isip ko siguro ay mabisa yung nainom kong gamot. Napansin ko lang na sa tuwing isusuot ko yung alinman sa damit ni Shai ay bumabalik yung pangangati ko at palala ng palala. Lalo na nang dumalas na yung pagsusuot ko ng mga damit ng kapatid ko. Nagduda na ako na may nangyayaring hindi ordinaryo. Pero hindi ko alam kung kanino ko sasabihin. Wala naman kasi akong masasabi na kaibigan ko kahit sa klase. Ayokong sabihin kay Papa at ayoko rin sabihin kay Tita. Isang hapon pauwi ako. Kalalabas ko lang ng gate. Naglalakad ako nang tawagin ako ng teacher ko. Hindi ko na lang po babanggitin dito ang pangalan niya. Sinabayan niya ako sa paglalakad at tinanong kung may problema raw ba ako. Napansin pala niya na parang lagi akong may malalim na iniisip. Ayoko rin sanang sabihin sa kanya pero napilitan ako. Ang hirap din kasi sa kalooban na wala kang mapagsabihan ng mga inaalala mo. Namiss ko tuloy yung kapatid ko na siyang lagi kong kausap. Nung malaman ng teacher ko ang pinoproblema ko, may inihain siyang solusyon sa akin. Sasamahan daw niya ako sa kakilala niyang albularyo para malaman kung kinukulam ako. Tumanggi ako kasi sa tingin ko hindi naman ako kinukulam. Hindi na ako pinilit ng teacher ko. Basta sabihin ko lang daw sa kanya kung anong tulong ang magagawa niya para sa akin. Isang gabi suot ko yung pantulog ni Shai at nagtitimpla ako ng gatas sa kusina. Nung bigla ay makita ko siya sa sulok ng mga mata ko. Hindi ako makagalaw. Hindi rin ako tumingin. Nanatili akong nakatitig sa baso ng gatas. Hindi ko nga nagawa na inumin. Mahinang mahina ang lumabas sa bibig ko. Nagtanong ako, bakit Shai? Bakit niya ako pinagpapakitaan? Nagpa siya akong bigla siyang lingunin. Pero pagtingin ko ay si Tita Dahlia ang nakatayo sa kinatatayuan ni Shai kanina. Kaya nagulat ako. Tinanong niya ako kung ba't gising pa ako. Nauutal ako nang sumagot na iniinom ko lang yung gatas tapos matutulog na rin ako. Pagbalik ko sa kwarto ay nangati na naman ako ng husto. Kaya hinubad ko yung damit na pantulog ni Shai. Sinumpa ko na sa sarili ko na hindi na ako magsusuot ng kahit anong damit ng kapatid ko. Baka ayaw naman talaga niyang ipasuot sa akin ang mga yon. Kaya napapanaginipan ko siya. Kaya nagpapakita siya sa akin. Lumipas ang mga araw. Akala ko ay hindi na ulit ako makakaramdam ng pangangati. Dahil nga hindi ko na sinusuot yung damit ni Shai. Pero ayun na naman. Halos magsugat na yung katawan ko sa kakakamot. Kahit nakainom na uli ako ng gamot. Napilitan akong magsabi kay Papa nung minsang mahuli niya ako na kamot ng kamot. Lumapit sa amin si Tita Dahlia at nakisali sa pag-uusap namin. Sabi niya baka raw kasi yun ang sumpang kaakibat nung unang pagsusuot ko ng damit ng patay nang hindi pa nakakapagbabang luksa. Ang tinutukoy niya ay nung nahuli niya ako na sinusukat yung bestida ni Shai nung kakalibing pa lang ng kapatid ko. Sabi naman ni Papa, baka hindi lang daw nalabhang mabuti yung mga sinuot kong damit. Siyempre raw, na-stack sa aparador yung mga damit ni Shai. Baka yun ang dahilan, kaya nangangati ako. Ang dami pa nilang sinasabi. Hindi na pumapasok sa isip ko. Kinukutaban ako ng masama na hindi ko maintindihan. Iniwan ko sila na pinagtatalunan pa rin kung ano nga ba ang dahilan ng pangangati ng balat ko. Sa pagpasok ko uli sa school, nagtaka yung teacher ko kung bakit ako naka long sleeve. Nung tignan niya ang tinatago ko ay nagulat siya at natakot. Kasi yung mga kinakamot ko ay nagsusugat-sugat na talaga. Namumula at halatang lumalala pa.
Dinala niya ako sa klinik ng school. Nung ipakita ko sa kanila ang iniinom kong gamot, ay sumang-ayon naman ang school doctor namin na mabisa nga ang gamot na yon sa pangangati ng balat. Paglabas namin ng klinik, sinabihan ako ng teacher ko na kailangan ko nang sumama sa kanya sa albularyo. Baka daw yun ang makakasagot kung ano talaga ang nangyayari sa akin. Ayoko sana kasi takot akong magpatingin sa albularyo. Pero sabi ng teacher ko, kung hindi namin susubukan lahat ng opsyon para gumaling ako, baka hindi na raw ako gumaling talaga. Kung gusto ko raw sumunod na sa kapatid ko sa kabilang buhay, ay nasa akin ang pagpapasya. Natakot naman ako sa sinabi ng teacher ko sa pangungumbinsi niya sa akin na magpa-albularyo. Wala naman daw akong dapat ikatakot dahil sasamahan naman daw niya ako at siya na rin ang bahala sa bayad. Kaya pumayag na rin ako. Hindi ko na lang sinabi kina papa at tita dahil baka magalit sila at baka hindi rin sila pumayag. Nung uwian ay hinintay ko ang teacher ko sa gate. Mula roon ay sumakay kami ng jeep tapos tricycle. Nag-aalinlangan pa rin ako hanggang sa makarating kami sa bahay ng albularyo. Medyo napanatag ang loob ko dahil palabiro pala yung matandang lalaki na albularyo. Pero nang simulan na niya akong checkin, ay nagsimula na rin siyang matakot. Pinisil-pisil niya yung mga sugat ko. Siyempre masakit. Napapasigaw ako. Pinataas niya yung damit ko sa likuran at nakita niyang kumakalat na rin ang mga sugat sa likod ko. Tinanong ko siya kung may kinalaman ba ang pagsusuot ko ng mga damit ng yumao kong kapatid. Kasi sinabihan naman niya ako bago siya namatay na isukat ko at tingin niya ay kasya raw sa akin ang mga yon. Kaya ko lang din naman sinuot. Sinabi ko rin sa kanya ang napapanaginipan ko at nagpapakita sa akin yung kapatid ko. Napailing-iling yung albularyo. Sa tingin daw niya ay wala. Pero malalaman pa rin namin pagkatapos niya akong gamutin. Wala pa raw siyang nabalitaan na nagkasugat-sugat na parang kinulam dahil lang sa pagsusuot ng damit ng patay. Nagtirik muna siya ng kandila. Nagdasal. Nag-orasyon. Nilagay niya yung 2 palad niya sa ibabaw ng apoy ng kandila na parang pinaiinitan. Tapos ay hinaplos-haplos niya sa mga sugat ko. Napapangiwi ako kasi nakakaramdam ako ng init na parang nilalapat mismo ang apoy sa likod ko. Palad lang naman yun ng albularyo. Nung matapos siya, ay tsaka niya sinabi sa amin ng teacher ko na walang kinalaman ng damit ng namatay kong kapatid sa nangyayari sa akin. Nagkatinginan kami ni teacher. Kung ganoon anong dahilan ng pangangati at pagsusugat ng katawan ko? Pati yung pagpapakita sa akin ni Shai. Ang nangyayari raw sa akin ay isang kulam. May intensyong paglaruan ako at ang damdamin ko gamit ang ilusyon ng imahe ng kapatid ko. Dahil alam ng kumukulam sa akin na emosyonal ako pagdating sa kapatid ko. Ginagamit din ang damit para iligaw ang tunay na intensyon ng kumukulam. Ang tanong ng teacher ko, sino naman ang gagawa sa akin ng ganoong kasuklam-suklam na gawain? Hindi ako makaimik kasi wala akong maisip na pwedeng gumawa sa akin nun. Wala naman akong kagalit o nakaaway. Sabi ng albularyo, isa lang daw ang nakikita niyang paraan para malaman kung sino ang gumagawa sa akin nun. Ang ibalik ang kulam sa may sala. Gagawin daw niya yon habang ginagamot niya ako. Bawat sugat na mapapagaling niya sa katawan ko ay ililipat niya sa taong responsable sa dinaranas ko. Pansamantala ay binigyan ako ng albularyo ng isang bote ng langis. Kapag sinumpong daw ako ng pangangati ay ipahid ko lang yon. Tapos sinabihan niya ang teacher ko na ibalik ako roon pagkalipas ng 3 araw. Habang pauwi ay nag-iisip ako kung sino nga ba ang pwedeng magalit sa akin ng ganoon. Parang ang lalim naman ng galit sa akin. Isa lang ang taong pumasok sa isip ko, si Tita Dalia. Sa tingin ko kahit lumipas na ang 14 na taon mula nang pagtaksilan siya ni Papa at ipanganak ako, ay dala pa rin niya ang galit hanggang ngayon. At baka mas pinalala pa ang galit na yon sa pagkamatay ng nag-iisa niyang anak.
Yun ang naglalaro sa isip ko habang naglalakad na ako pauwi. Pero dinadalangin ko pa rin na sana mali ako. Kasi kung tama ako hindi ko alam kung saan pa ako pupunta o kung anong mangyayari sa akin. Nilihim ko kina Papa at Tita ang ginagawang panggagamot sa akin ng albularyo. Araw ng Sabado wala akong pasok kaya tanghali na ako gumising. Nagtaka ako kasi sarado pa rin yung silid nila Papa at Tita. Si Papa alam kong nakaalis na siya. Narinig ko yung pag-alis ng van niya na gamit sa trabaho. Pero si Tita, baka nasa loob pa siya ng kwarto. Kasi kapag umaalis siya ay iniiwan lang niyang bukas yung pinto ng silid nila. Hinayaan ko na lang muna. Baka kasi napapasarap ang tulog niya tulad ko. Nagluto na lang muna ako ng almusal. Pritong itlog at tuyo. Paborito yon ni Tita. Habang nagluluto, narinig ko na parang umuungol siya sa loob ng kwarto. Yung ungol na parang nasasaktan, nahihirapan. Hindi ako nakatiis. Kinatok ko siya. Baka kasi kung ano nang nangyayari sa kanya. Baka binabangungot. Yun ang naiisip ko. Hindi pala nakalak yung pinto. Dahan-dahan kong binuksan. Konting bukas pa lang ay kita ko na agad si Tita na nakatuwid ng higa sa kama nila. Nakatingala sa kisame. Natuptop ko yung sarili kong bibig nung makita ko rin sa braso niya at binti yung mga sugat na kagaya ng sa akin. Hindi ko na tinuloy ang pagbubukas ng pinto. Sinara ko uli. Napaupo ako sa panlalambot. Naalala ko kasi ang sinabi ng albularyo na bawat sugat na mapapagaling niya sa akin ay ililipat niya sa may gawa nun. Ibig sabihin ay tama ang hinala ko na si Tita Dahlia ang kumukulam sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung saan ako tatakbo, kung kanino ako hihingi ng tulong. Pinuntahan ko yung teacher ko at sinabi ko yung nakita ko. Sa ayaw at sa gusto ko ay nagdesisyon siya na kausapin si Papa pagdating nung gabi. Minor ni edad pa raw ako, kaya siya ang tatayo para sa akin bilang pangalawang magulang niya. Nagulat pa si Papa nang madatna ng teacher ko sa bahay namin. Ang akala ay may problema ako sa school. Nung sabihin ni teacher kung anong pakay niya, ay hindi makapaniwala si Papa. Agad niyang pinuntahan si Tita Dahlia na nananatili lang sa silid nila dahil sa kalagayan niya. Kinausap ni Papa si Tita. Ako naman nakasilip lang sa kwarto nila at nakikinig. Tama ang hinala ko na hindi pa rin napapatawad ni Tita si Papa sa ginawang pagtataksil. Nandoon pa rin ang galit niya kay Mama at sa akin na bunga ng kataksilan nila. Nabuhay pa ang galit niya nang mamatay si Shai. Nakaisa-isang nagbigay daw ng lakas ng loob sa kanya. Ang sumunod na sinabi ni Papa kay Tita ay nagpatindig sa lahat ng balahibo ko sa katawan. Sabi niya, kulang pa raw ba? Kulang pa ba ang ginawang paghihiganti noon ni Tita kay Mama? Na si Tita pala ang dahilan kung bakit namatay ang mama ko. Dahil kinulam din niya tulad ng ginagawa niya sa akin ngayon. Kaya lang pala niya ako tinanggap sa bahay nila ay dahil tinubuan siya ng konting konsensya sa pagkamatay ni Mama. At nang mamatay naman ang kaisa-isa niyang anak, hindi raw niya matanggap na ako lang ang magiging anak nila na produkto ng pagtataksil sa kanya ni Papa. Kaya inamin niya na kinukulam din niya ako at ginagamit niya si Shai para takutin pa ako ng malala bago niya ako ihatid sa hukay. Nakiusap sa akin si Papa at sa teacher ko na itigil na ang ginagawa kay Tita at siya na yung bahalang mag-ayos ng problema ng pamilya niya. Pero nakiusap din ako kay Papa na hayaan niyang umalis na ako sa bahay namin dahil hindi ko makakayang makasama pa at maging ina ang taong pumatay sa mama ko at gusto ring pumatay sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon ay umiyak sa akin si Papa. Sinisi niya ang sarili sa mga nangyari. Humingi siya ng tawad sa akin. Gumaling ako at gumaling din si Tita Dahlia. Tapos ang mabait kong teacher ang kumupkop sa akin sa kagustuhan ko na makaalis sa poder nila. Pero mga 5 o 6 na buwan lang ang lumipas ay nabalitaan kong namatay si Tita Dahlia.
Hindi dahil sa pagbabalik ng kulam sa kanya, kundi dahil sa sakit niya sa puso. Pinabalik na ako ni Papa sa bahay. Pagkatapos nun, kami na lang ang natirang magkasama sa buhay. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking side channel na Ambar Horror Stories. Narration channel din po ito, kasama natin ang iba't ibang mga horror narrators din. Muli po, sana po madalaw nyo mga kapasta, Ambar Horror Stories. Maraming salamat po.